Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal sirah, tituloy na natin yung pagtalakay doon sa kung paano naging matatag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa panahon ng tinatawag na yung Amul Huzun, yung pang-sampu na taon ng kanyang pagkapropeta. Siyempre itong Amul Huzun na ito, maaring maintindihan natin na ito na rin nagpatatag sa kanya sa pangkalahatan. Hindi lang sa Amul Huzun, kahit doon sa Shebi Abi Talib at sa kabuuan ng kanyang pagkapropeta. Unang-una yung pananampalataya kay Allah. Sa pangalawa, yung pagsuporta sa kanya ng mga mananampalataya. At iba pa. So nung nakaraan, na talakay natin yung takot na namayani sa puso ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung natakot sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanilang mga pamiminsala, takot pa rin sila talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman, inshallah, makita natin naman yung kumbaga labis-labis na pagmamahal at pagmalasakit naman ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung takot ng Quraysh, kaya nabanggit yun ni Sheikh Safir Rahman Mubarak Puri rahimahullah. Ano kasi yun matinding contrast yun doon naman sa nararamdaman ng mga sahaba para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang sila galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takot pa sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereas yung mga sahaba nagmamahal sila at naghahangad na mapalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halimbawa ng mga tagpo na ito, itong nangyari kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Watia Abu Bakar bin Abi Quhafa yawman bi Makkah. So, minsan daw sinaktan ng Quraysh si Abu Bakar mismo. Ito na yung pagkamatay na nga ni Abu Talib. Pagkamatay ni Abu Talib, naging mas malupit ang Quraysh. So kahit si Abu Bakar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinaktan na rin nila. Wadaraba darban syadidan. At siya ay sinaktan nila ng matinding pananakit. Dana minhu Utbah bin Rabi'ah faja'ala yadribuhu bina'lain maksufain wa yuhrifuhuma liwajhihi. Si Utbah bin Rabi'ah daw, yung isa sa mga doon sa duelo sa doon sa Badar, siya yun, di ba? Yung tatay ni Hind, ito yun si Utbah, tatay ni Hind. Tapos may anak pa siya na nag-Muslim, di ba? Nalala nyo? Si wala tuloy sa isip ko. Abu Hudayfa. Si Abu Hudayfa, yun. Magkapatid yun si Hind tsaka si Abu Hudayfa. Sa lipid doon si Salim. Si Salim, yung alipin niya na pinalaya niya. Tapos inampon na niya. Pero bago pa yun, nangyari yun bago pa pinagbawal yung pag-aampon. So ito si Utbah, pinagpapalo niya raw, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng dalawa niyang tsinelas. Wanaza ala batni Abi Bakar. At nang natumba na si Abu Bakar, inapakan niya raw yung tiyan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ya'rifu wajhahu min anfihi. Kumbaga sa sobrang pinsala kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maging pati yung kanyang pati sa kanyang mukha, hindi na raw makilala yung kanyang mukha sa kanyang ilong. So maaaring duguan talaga yung kanyang mukha o nawalan pa siya ng malay. So isipin nyo to, kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nangyari. So gawin niyo yan kahit kanino sa panahon natin yan, halimbawa, di ba? Na makapangyarihan. Si Chabit, hampas-hampasin mo ng chinelas, o di ka mamatay. So ganito katindi na yung Quraysh, kumbaga, sa kanilang pananakit. Hindi na sila natatakot sa magiging resulta ng kanilang ginagawa.
Pero maaring yun nga, kaya rin nila nagawa ito kasi ngayon angkan din ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Maliit lang sila na angkan eh. At si Abu Talib talaga yung nagpoprotekta sa kanilang lahat ng mga Muslim sa pangkalahatan sa panahon nila. Liban na lang sa mangilan-ngilan na mga nangyari na hindi na niya naawat o napigilan. Lalo dun sa unang bahagi ng Islam, sa pagkamatay ni Sumayya, pagkamatay ni Yasir, pagkaka-torture kay Bilal, hindi na naawat ni Abu Talib. Kasi hindi naman niya talaga mga kamag-anak yun eh. Ang pangunahin talagang pinoprotektahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga nadadamay na lang din yung iba sa kanyang pagprotekta. Isipin niyo inapakan pa si Abu Bakar sa tiyan. Maliit lang si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. So dinidescribe nga siya. Baga, lang siya, mababa lang talaga siya, napayat. At nilalarawan pa nga na nung nabanggit yung sa hadith, yung hadith ni nabanggit sa yung tungkol sa isbal. Di ba isbal, yung dulo ng pantalon mo, yung malong hindi pwedeng aabot sa bukong-bukong. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, sa sobrang payat niya, yung malong niya nalalaglag palagi. Hindi kumakapit sa bewang niya. Wala siyang bewang halos, balakang lang yun, diretso lang yung katawan niya. Sobrang payat niya. So, isipin niya, gagawin ito kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. So, napakatindi talaga ng pinagdaanan dito ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Wahamalat Banu Taym Abu Bakar fi thawbin hatta adkaluhu manzilahu. So, matapos na yun, iniwan na si Abu Bakar ng Quraysh at binuhat na siya ng kanyang mga kamag-anak, yung Banu Taym. Isinakay siya sa isang tela, sa isang kumot. Magaan lang naman siya. Magaan lang naman si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sinakay lang siya sa kumot, tapos inuwi na siya sa bahay. Inuwi na siya sa bahay. Wala yashkuna fi mautihi. At halos hindi na sila nagdududa na mamamatay na si Abu Bakar Siddiq. Sigurado, ibig sabihin sigurado na sila halos na mamamatay na siya. So ganun katindi. Fatakallama akhiran nahar. So nagkaroon siya ng malay sa dulo na lang ng araw at nagsalita. Ma faala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga tinatanong niya, kumusta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So itong na ito, pangyayari, kumbaga, nung narinig ko to sa lecture, parang yung yung tinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung inaway sila nung Quraysh pareho, nagkahiwalay sila. Kaya niya tinatanong kung nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumusta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famasu minhu bi alsinatihim wa adalu. So, yung mga kamag-anak niya, nagalit pa sa kanya. Bakit ka naman poproblemahin pa niya yung ibang tao? Problemahin mo yung sarili mo, ikaw duguan ka, tapos halos mamatay ka na, tapos itatanong mo pa sa amin. Marang hindi pa sila Muslim nun, yung mga kamag-anak ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikaw duguan, tapos tatanong mo pa sa amin ngayon kung nasan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qamu wa qalu li Ummul Khair, li ummihi Ummul Khair. Pagkatapos ito, sinikap daw ni Abu Bakar na tumayo at nagsabi siya sa kanyang nanay, si Ummul Khair, unduri an tut'imihi shay'an aw hindi pala yung mga kamag-anak pala yung nagsabi. So sabi nila ng mga kamag-anak doon sa nanay ni Abu Bakar na bantayan mo siya at pakainin at painumin. O tuskihi iyahu. Falamma khalat bihi alhat alayhi. At nang kumbaga umalis yung mga kamag-anak at pinapakain na nung nanay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, silang dalawa na lang, ganun pa rin yung kanyang tinatanong. Nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
tinatanong pa rin niya kung nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano ang nangyari sa kanya. Mafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng nanay niya, wallahi la ilma li bisahibik. Sumpa kay Allah, wala akong nalalaman tungkol sa kaibigan mo. Sabi ni Abu Bakar, idhibi ila ummi Jamil bint al-Khattab fas'aliha anhu. Sabi ni Abu Bakar, pumunta ka sa anak ni Al-Khattab na si Ummu Jamil. Si Ummu Jamil kapatid ni Omar. So maaaring tinutukoy dito na si si Fatima din mismo. Yung nagmuslim, sikretong nagmuslim si Fatima, yung asawa ni Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Yung doon sa Omar series, yung binugbog ni Omar, yung bago pa siya nagmuslim. So maaring dito sa panahon na ito, pang 10 taon to ng hijra, di ba? So Muslim na rin dito si Omar, so hayag na rin sa lahat na Muslim itong si Ummu Jamil, si Fatima bint al-Khattab, kapatid ni Omar. Fakarajat hatta ja'at Ummu Jamil. So lumabas nga yung nanay ni Abu Bakar. Sa panahon nito, maring di pa siya Muslim hindi rin siya Muslim. At pumunta kay Ummu Jamil. At sabi niya, inna Abu Bakar yas'aluka an Muhammadin bin Abdullah. Tunay na si Abu Bakar ay nagtatanong sa iyo tungkol kay Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ma'arifu Abu Bakar wala Muhammad bin Abdullah. So isagot ni Ummu Jamil, wala akong nakikilala na Abu Bakar o Muhammad bin Abdullah. Wa in kunta tuhibbina an adhaba ma'aka ila ibnik dahabtu. So nakapagtaka, di ba, yung naging tugon ni Ummu Jamil. So parang tinatanggi niya. So maaaring So siguro alam na ng mga tao na Muslim siya, pero magkagayon pa man, pa rin kumbaga nag-iingat pa rin siya. Sukdulan na itanggi niya na may kilala siyang Abu Bakar o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Knowing na yung Abu Bakar na palayaw, wala namang ibang may Abu Bakar sa Makkah nun si Abu Bakar lang talaga. Wala akong ibang alam o kilala na Abu Bakar. Muhammad ganun din. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ibang may pangalan na Muhammad liban sa kanya. Sabi na lang sa kanya ni Ummu Jamil, kung gusto mo, samahan kita papunta sa iyong anak. Kumbaga sasama na lang siya sa bahay ni Abu Bakar Siddiq. Qalat na'am, sabi nung nanay, sige. Famadat ma'aha hatta wajadat Abu Bakar sarian danafan. At ay nga, pumunta sila hanggang sa nakita nila o sarigan danafan, hanggang sa nakita niya, pagdating doon sa bahay nakita niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na nandoon sa ganong kalagayan. Na kumbaga parang yung gustong sabihin dito, parang halos patay na nung makita daw niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yung sarian danafan. Fadanat Ummu Jamil wa alanat bisiyah. So lumapit daw si Ummu Jamil at hindi na niya napigilan yung kanyang sarili at kumbaga napasigaw na lang siya o malakas na niyang sinabi, wallahi inna qauman nalu hada minka la ahlu fiskin wa kufrin. Sabi niya, sumpa kay Allah, tunay na mga tao na gumawa nito sa iyo ay katiyakang mga masasamang tao at hindi mananampalataya. Wa inni la arju an yantaqimallahu laka minhum. Subhanallah. At inahangad ko na maghiganti si Allah sa kanila para sa iyo. So nagdudua si Ummu Jamil para kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na ipaghiganti siya ni Allah. So pwede natin itong ipagdua, inshallah, na pagdudua natin kuffar. Para kung Muslim, pwede rin actually. Pwede tayo magdua laban sa Muslim o sino pa man na nangaapi
sa atin. Sino man. At inshallah, ang dua ng api, ng inapi ay tanggap, inshallah, tinutugon ni Allah. Katulad ng nababanggit sa iba't ibang mga hadith. Yung katakutan ninyo ang dua ng inapi dahil walang namamagitan sa pagitan niya at ni Allah. Tuto pa rin ni Allah inshallah ang dua ng inapi hanggat yung inapi matuwid din. Kasi may mga bagay-bagay na nagdudulot na hindi matugon ng dua, di ba? Unang-una rito yung haram na kabuhayan. Di ba? Taas ka ng taas ng kamay, dua ka ng dua, tapos kinakain mo naman haram galing sa nakaw, galing sa pandurugas. Paano tutugunin ni Allah ang dua mo? Pero kung ikaw matuwid, inshallah tutuparin ni Allah ang iyong dua. Yung mga tao na nangaapi sa'yo, hindi man sila paghigantihan ni Allah dito sa mundo, paghigantihan sila ni Allah katiyakan sa kabilang buhay. At syempre dito sa mundo, actually ano naman minsan iniisip natin, di ba? Yung paghihiganti ni Allah sa mga nang-api sa atin, saan yun ang pamiminsala? Yung madidisgrasya sila o mamamatay. Pero actually yung yung maligaw sila. Yun na yun paghihiganti na ni Allah yun maligaw sila. Manatili silang gumagawa ng masama. Paghihiganti na yun ni Allah. Yung manindigan sila sa kasamaan nila, paghihiganti na ni Allah. Nililigaw sila ni Allah. At yun yung pinakamatinding musiba. Pinakamatinding pwede magiging parusa ni Allah sa mundo. Hindi yung masasaktan ka o palalayasin ka, hindi yun. Ang pinakamatinding parusa ni Allah, yung maligaw ang tao. Yung maligaw ang tao. So, pwede ka magdua. Inshallah. Yun nga, kung gusto mong matutupad ang yung mga dua, maging matuwid ka. Inshallah. At hindi lang dua laban sa iba, dua para sa iyong sarili o para sa iba na makatanggap sila ng kabutihan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, inshallah, magpakabatuwid tayo. Kung gusto nating tutuparin ni Allah yung dua natin, o tutulungan tayo ni Allah. Gawin natin ang ating mga sarili na karapat-dapat sa tulong ni Allah. Diba? Bawa yan, diba? Dua tayo ng dua. Kasi feeling natin, inapi tayo. Tayo pala talaga yung mapang-api. At hindi natin nakikita kasi niligaw na tayo ni Allah. Hindi, masahol na kalagayan yun. Kumbaga, marapat na, mas magpakamatuwid pa tayo kapag tayo dumaraan sa pagsubok. Alhamdulillah. Sige, sabi ni Ummu Jamil, maghiganti nawa si Allah sa kanila para sa iyo. At si Abu Bakar nagsalita na rin. Yung pa rin yung sinabi niya. Yung pa rin yung sinabi niya. Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ang nangyari? Anong ginawa? Anong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Ummu Jamil, hadihi ummuk tasma. Nandito ang nanay mo nakikinig. So parang ang gustong sabihin ni Ummu Jamil, ayokong sabihin kasi nandito yung nanay mo, maririnig niya. So sabi ni Abu Bakar, fala shay'a alayka minha. Wala kang poproblemahin sa kanya, sabi ni Abu Bakar. Kalat salimun salihun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay salim. O ano yung salim? Di iba salim fa'il. Yan yung kahalagaan ng mga fa'il maf'ul pinag-aaralan natin. So salim galing ito sa salam o salam, ibig sabihin ligtas. So, siya ay ligtas. At saleh, salaha. So bukod sa matuwid, diba? Saleh, matuwid, diba? Yung salaha, kumbaga, o saluha, nasa maayos sa kalagayan. Siya ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Ibig sabihin, hindi siya napinsala katulad ng pamiminsala kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Fakala ay nahuwa, nasaan siya? Sabi ni Abu Bakar. Sabi ni Ummu Jamil, Fidari Ibn al-Arkam. Nandun daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Ibn al-Arkam. Ibig sabihin, hanggang sa mga panahon na ito, nahayagan ng da'wa, ginagamit pa rin nila yung Darul Arkam, yung bahay ni Ibn al-Arkam para magtipon-tipon at kumbaga maging ligtas mula sa Quraysh. At sabi ni Abu Bakar, Qala,
fa inna lillahi ala adhuka ta'aman wala ashraba syaraban aw ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nung nalaman niya na ligtas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nandun siya sa Darul Arqam. Sabi niya, samba kay Allah, hindi ako kakain ng pagkain, hindi ako titikim ng pagkain o iinom ng inumin hanggang sa makapunta ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gusto niya talaga makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun magmalasakit si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanya. Fa'amhalata hatta idha hada'at ar-rijlu wa sakana an-nas kharajata bihi. So naghintay sila ng mga ilang sandali, siguro hinintay nilang maggabi hanggang sa nawala na yung mga tao sa paligid. Lumabas silang dalawa, si Jamil at yung nanay ni Abu Bakar, at sinamahan niya si Abu Bakar nilang dalawa. Sinamahan nilang dalawa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu palabas. Tattaki'u alayhima, na inaalalayan nila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hatta adkalatahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inalalayan nilang dalawa si Abu Bakar hanggang sa makapunta na nga sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, alhamdulillah, sanan kulun nawadirul hubbi wat tafa'inni fi mawadi insyatta min hadal kitab. So ito yung nangyari nga, isa sa mga tagpo ng pagmamalasakit ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at marami pa mababanggit sa aklat na ito na katulad nito, alhamdulillah. Wala siya mawaka'a fi yawmi Uhud, lalong-lalo na doon sa araw ng Uhud, di ba, na halos mapatay doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinakripisyo ng mga sahaba yung kanilang mga sarili. Di ba si Mus'ab bin Umair, inangat pa niya yung bandila para akalain siya yung magpapahabol sa Quraysh, para akalain ng Quraysh na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din, waka'a min Khabib wa amthalihi. At katulad din ng nangyari kay Khabib o Khubayb, di ba, yung yung ipinako ng Quraysh sa puno o pinatay nila. Nasabi ng Quraysh, gusto mo ba palit kayo ni Muhammad ng pwesto sallallahu alaihi wasallam? Pero sabi niya, ayaw niya. Mas gusto niyang nandoon siya sa kalagayan na yun kaysa sa matinik man lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iba pang mga katulad nito na pagsakripisyo ng mga sahaba at pagmamalasakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung dulo ng pangalawa na nagpatatag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Amul Huzun. Yung pangatlo, inshallah, asyuuru bil mas'uliyah, ang pananagutan naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinanindigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pananagutan sa kanyang mga kasama, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.